So eto na nga mga sangkay, si Pangulong Bongbong Marcos nagpakawala ng isang pambihirang pasabog. Guys, mayroon pong breaking news ngayon at gusto ko pong i-topic ito o i-vlog kasi nga po ang ating presidente ay nagpakawala na naman po ng isang pambihirang pasabog. Malaking pasabog po ito ngayong araw at pag-usapan po natin anyway before we start, no? Sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, road to 2 million subscribers na po tayo. Padami po tayo ng padami. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. Guys, i-click nyo lamang po. Sige nga po, i-check nyo po kung na-subscribe nyo na. Kung hindi pa, pindutin nyo po yung subscribe na makikita sa ibaba. Tapos pindutin nyo po yung bell at pindutin nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, guys, hello, what's up, guys? I-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay? Ngayon kasi, ayon sa report, naglabas ang Court of Appeals ng freeze order sa assets at bank accounts ng ilang pang mga sangkot sa anomalya ng flood control project sa bansa. Ibinahagi ito ni Pangulong Bongbong Marcos sa inilabas niyang video ngayong Martes. Kabilang sa freeze order ang mga ari-arian ng Silver Wolves Construction Corporation at Skyyard Aviation Corporation. Damay rin ang personal accounts ng assets ng ilang kongresista na kabilang sa investigasyon tulad ni Congressman Eric Yap at Edvic Yap. Naku po. Ito, panoorin po natin mga sangkay kasi malaking development ito no ng investigasyon ngayon o paghabol sa mga korap mga sangkay. Magandang araw po sa inyo lahat. Mga kababayan ko, naglabas na ang Court of Appeals ng freeze order laban sa mga bank account, ari-arian at sasakyang panghimpapawid na may kaugnayan sa mga anomalyang flood control project Ayun. na iniimbestigahan ngayon ng gobyerno. Sakop ng freeze order ang mga account at ari-arian ng Silver Wolves Construction Corporation at Skyyard Aviation Corporation. Okay. Isipin nyo yan mga sangkay, 280 banks. Ang dami po niyan mga sangkay. Pati na rin ang mga personal account at asset ng mga individual na nasangkot sa investigasyon. Kabilang ay si Congressman Eric Yap at Edvic Yap. Ayun na. May mahigit 16 billion na ang pumasok sa mga transaksyon ng Silver Wolves mula 2022 hanggang 2025. Baka sabihin na naman ng iba dyan, panahon lang daw po ni PRRD yung iniimbestigahan. Alam nyo guys itong si PBBM, ano siya determinado siya na mawasak talaga itong sistema ng korupsyon sa Pilipinas. Kita nyo mismong administrasyon niya, pinapaimbestigahan niya. Ito kailan daw? Itong sinasabing tiningnan nila? May mahigit 16 billion na ang pumasok sa mga transaksyon ng Silver Wolves mula 2022 hanggang 2025. Okay, mula 2022 hanggang 2025. Then, who is the president from 2022? Diba? Up to 2025. Marcos administration. Sa madaling sabi, si PBBM ay hindi po namimili mga sangkay ng mga termino na pagpapaimbestigahan. Kahit po nung panahon niya mga sangkay, itong panahon niya, ipinaiimbestigahan niya itong mga sangkot na mga opisyal. So wala pong pinipili dito. Kaya kayong mga DDS, kung sakasakali na may mababanggit na nung panahon ni PRRD may nakitang ganito, matawa kayo. Kasi nga po, at least, may presidente ngayon na tumitingin sa mga proyekto. Isipin nyo sino bang presidente? Ito kayo na mismo ang sumagot, mga DDS. May nakita ba kayong presidente na pumunta sa mga proyekto na ghost project? Na nakita nyo mga poste lang, nakita nyo naghukay lang, pero walang ginawa. May nakita ba kayong presidente ganon?
Na pumunta sa mga ghost project na nasabi, sandamakmak na mga ghost projects. Wala, di ba? Hindi po natin nakita yan kay Gloria, kay Aquino, kay PRRD, mga sangkay. First time po yun nangyari. So, yun palang patunay na seryoso po ang pamahalaan na sagupain itong korupsyon sa Pilipinas. At sa totoo lang, hindi po biro ang kalaban dito ni BBM. Mga big-time corrupt officials po ito, mga sangkay. Nakaramihan ay may kaugnayan sa mga flood control project ng DPWH. Kabuuang 280 bank account ang na-freeze. 280 bank accounts ang na-freeze. You see that, guys? Ang dami, mga sangkay. So talagang ang mga buhaya ngayon, maghihirap. Kasi nakahanap po sila ng katapat ngayon na presidente. Hindi po ito, alam nyo, sabi pa nga, lagi po itong kasabihan ng mga Pilipino. Kapag katahimik daw, yun daw po yung delikado at nakakatakot. Diba? Kasi, ano daw yan, mas delikado kapag kumilos. Nakita nyo si PBBM, tahimik lang. Hindi bumabanat, di ba? Kailan ba binanatan yung mga korap na yan? Dati, wala. Mga sangkay. Nagulat na lang ang lahat nung SONA. Di ba? Nagpakawala. Tapos after magpakawala, ayun na, sunod-sunod na po ang nangyari. Di ba? Ito po ay first time na naganap sa ating bansa na nagkaroon ng presidente na seryosong umahabol sa mga korap. Kasi ito, mga kaalyado, mga kakampi. Kita nyo si Bong Revilla, di ba? Dahil kahit kakampi mga sangkay, dahil damay siya, edi no choice dyan ang pamahalaan, kundi bukay kayin ang anumang kaso na mayroon siya. Di ba? O anumang issue na mayroon siya. 22 insurance policy, 3 securities account, at 8 sasakyang panghimpapawid, kabilang ang mga eroplano at helicopter na konektado sa Skyyard Aviation. Kailangan natin ang mga freeze order na ito para hindi maibenta ang mga ari-arian at para maibalik natin sa ating mga kababayan ang bawat pisong pinaghihinalaang ninakaw. Meron ding 8 taga-DPWH sa Davao Occidental na nagpadala na ng sulat na sila ay magsusurrender sa NBI. Ayan na. Dahil sa hinaharap nilang mga kaso. Ayun. Naasahan na rin nating lalabas ang warrant of arrest na ni Sara Diskaya itong linggong ito at hindi na rin magtatagal ang pag-aresto sa kanya. Magpapatuloy ang investigasyon, magpapatuloy ang pagpapanagot at titiyakin ng pamahalaan na ang pera ng bayan ay maibabalik sa taong bayan. Ayun. Maraming salamat po. Yan ang maganda dyan, mga sangkay. Yung maibabalik, hindi lang basta matugis. Maibabalik po ang kanilang mga ninakaw. You see, mga sangkay? May nakita ba kayong presidenteng ganyan? Wala. Ngayon lang po ito eh. First time po ito nangyari. Alam nyo, kilala nyo naman ako. Kapag ka nakitaan ko ng mali, mga sangkay, minsan nga natatawag po tayong, DDS na to si sangkay. Hindi. Minsan pagka may mali, nakabilang sa gabinete ni PBBM, binabanatan namin, di ba? Sila Mike Cervera, sila Takero, mga sangkay. Kasi nga po, hindi naman po tayo sunod-sunuran sa mga politikong ito. Nagkataon lang na nakita po natin, si BBM po, talagang seryoso nakalampagin itong mga korap na politiko. Kasi kung hindi siya seryoso, ano pa? Anak ng toko, sa tingin nyo, i-content natin yan. Sa tingin nyo, susundan natin ang serye na ito. Hindi, guys. Pero nakita kasi natin na sa unang pagkakataon, mayroon pong nagmatapang na presidente na bumangga sa mga korap na ito. Kasi nung panahon ni PRRD, di ba, sinasabi na po niya yan. Ang kalaban niya, sarili niyang gobyerno. Sinasabi niya na mahirap kalaban kasi gobyerno niya ang kalaban niya. Di ba? Nagsiwalat, mga sangkay, si PRRD, na ibig sabihin ganung kalala ang kalaban niya. Pero may isang Bongbong Marcos na pumalag sa sarili niyang gobyerno. Di ba? Sa sariling gobyerno na ito, mga sangkay, si PBBM ang kaisa-isang presidente na nagmatapang. Wala pong iba dyan.
At ito mga sangkay, may mga buhaya na po, di ba? Sila Eric Yap. Mga malalaking isda po yan, mga sangkay. Diyos mio, marimar. Well, ano po ang inyong opinion? Comment down below. Meron po tayong YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-ingat pong lahat. God bless everyone.